Okay, bro, pwede na. Sis Edna, pwede na. Okay, Doc. Hello. Okay, we're going to live in 1, 2, 3. Magandang hapon mga kapatid. Nandito tayo sa ating topic about spiritual warfare. Sa hindi pa tayo magsimula, mag-pray muna tayo sandali. Name the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang hapon mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay the world of occultism. No? Okay. So, anong ibig sabihin ng occult, mga kapatid? Ito ay from the word hidden, nakatago, secret. So, yan ang ibig sabihin ng word na occult, secret. So, mga bagay na mga misteryoso, no? The belief and practices which generally fall outside the scope of religion. Outside na siya ng scope of religion and science. So, encompassing such phenomena involving otherworldly agency as mysticism, spirituality, and magic. Yun. Kaya, hindi maganda tong bagay na ito na ating pakikialaman. Ating i-explain mamaya kung bakit. What is occultism? Siyempre ang pag-practice ng mga gawaing ito, no? Yung mga mysterious, supernatural agencies, the practice of the occult arts. At saka itong occultism, mga kapatid, ay maraming branches. By the way, beware mga kapatid, ngayong panahon, with the advent of high-ticity, may halos na lahat ng mga tao may mga data na, may internet, isang Google lang makakapunta ka na sa gusto mong puntahan, no? So ngayon ang pagre-research sa mga occultism, how to become a witch, how to contact the dead, how to become a witch, lahat yan one click na lang sa Google, no? Pero beware, huwag kayong unahan ko na kayo, no? Kasi baka gusto nyo mag-experiment, curious kayo. Yun nga, no? Sa kasabihan, curiosity kills the cat. Isang click mo na lang sa Google, andun na, mga sagot. Huwag niyong pasukin kasi lumalapit tayo sa tentasyon, no? Pag tayo ay sinubukan natin yan dahil sa ating curiosity at gusto nating eksperimentuhan, magbubukas tayo ng pintuan para sa spiritual world, no? The world of unknown forces, mga misteryosong forces na hindi alam. Pero ang simbahan ay alam kung ano to. Ito ay mga demonic forces. Wala ng iba. So, under this occultism ay ang spiritism, fortune telling, faith healing, magic. So, lahat ito ay nag-i-include ng divination, no? Gustong makakontrol, magkaroon ng power. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, lahat ng ito ay hindi natin papasukin dahil ito ay may nakatagong pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan at magkaroon ng advantage, no? Advantage sa ibang tao para siya ay maging special, para siya ay magiging admired by other people. Yun naman talaga pumapasok tayo sa mga ganito kasi meron tayong dagdag na kapangyarihan at katangian, no? So what is spiritism? Ang spiritism is the name given to the belief, no? Ang paniniwala na ang mga
buhay tayo dito sa mundo, ay pwedeng makipag-communicate, makipag-usap sa mga pumanaw na. No? Yun ang paniniwala na pwede tayong makipag-communicate. Meron pa tayong communication. So narinig niyo sa ating turo sa simbahan, the communion of saints. Iba po yan. Iba po ang communion of saints sa communication with the dead. Yung communion with the saints, meron tayong spiritual interchange with grace. Grasya ng Diyos po ang nagtutulungan sa pagdarasal sa mga saints na ando na sa langit, no? At pwede tayong tumulong sa pagdasal sa Diyos na tulungan yung mga ating mga yumaong mga mahal sa buhay na andun pa sa purgatorio para mapadali ang kanilang pagpunta sa langit. Pero itong spiritism na communication talaga, makikipag-usap ka talaga at kukuha ka ng mga sagot sa mga katanungan mo, yan ang pinagbabawal ng Diyos. Anong difference sa communion of saints? Tayo ay apektado sa bawat isa, no? Tayo ay natutulungan ng nasa langit sa pagdarasal sa Diyos. Lahat ng pagdarasal ay doon sa Diyos. Okay? Pag sinabing we are praying to the saints, shortcut lang po na pagkasabi yan. Yung we are praying to San Roque, we are praying to Saint Joseph. Shortcut lang po ng pagsabi na we are praying. Actually, hindi tayo nagpe-pray sa saints. Sa Diyos tayo lahat nagpe-pray. Nakikiusap lang tayo kay Saint Joseph na tulungan niya tayong mag-pray. Na yung ating prayer, dalhin niya sa Diyos. No? So, shortcut para hindi na maraming salita, hindi na mahabang usapan, pray to Saint Joseph, yung sinasabi, pray to Mama Mary. Pero actually, ang turo ng ating simbahan, mga kapatid, ay we pray only to God. Kahit ang mga saints, nagpe-pray kay God. So, yung we pray for the dead sa mga tao na sa purgatorio, kay God tayo nagpe-pray na we are asking God na paikliin ang kanilang panahon na pagmamalagi sa purgatorio. Okay? So, etong spiritism naman ay tayo ay we are trying to contact the dead na hindi naman natin alam kung nasa langit ba o nasa impyerno. Kasi pwede lang tayong mag-ask ng prayer sa mga taong nasa langit. Hindi tayo pwedeng mag-ask ng prayer. Kaya nga, para tayo ay secure, no? Para safe tayo, ang advice sa atin, mas maganda, we only pray, no? Ask for intercession sa mga taong canonized saint na. Yung mga officially declared na santo, no? Para safe. Okay. Pero pwede naman, yung marami namang mga saint na hindi canonized, pero para safe, mas maganda talaga sa canonized saint na. Okay, itong occultism is very widely practiced sa mga pagan religions. Christianity has already been deeply penetrated. Yeah. Karamihan sa ating mga Kristiyano, lalo na sa mga taong medyo nasa bundok-bundok, kahit na dito sa sa syudad, tinatawag nating syncretism. Kino-combine natin ang ating paniniwala, pananampalatayang Kristiyano sa pananampalatayang pagano. Meron pa tayong maraming pamahiin, no? Yung mga sa Bisaya, tuo-tuo. So scripture is very clear, no? That God condemns and prohibits the communication link beyond the grave. Hindi na tayo dapat makipag-communicate. Napansin nyo, pag nag-pray tayo sa mga santo, sa mga saints, kay Mama Mary, hindi tayo humihingi ng sagot. Ha? Never. Never tinuturo ng simbahan na kahit sa mga saints, nahihingi ka ng sagot. Kasi, ang atin lang, pwede lang nating ipagawa sa mga santos,
na tulungan tayong magdasal sa Panginoon. Dahil ang sabi sa Bible, mas malakas ang prayer ng isang taong matuwid. A prayer of a righteous person is powerful. No? So, kaya nagpa-pray tayo sa mga saints dahil alam nating mas malakas sila kay Lord. Pero never natin silang tanungin ng mga maghihingi tayo ng mga sagot. Because kung pag ginawa natin yan, ang tawag na po dyan ay divination. Pinagbabawal na po ng Diyos yan. Sa paganism at saka occultism, ang ginagawa ay nagtatanong, naghihingi ng tulong na may papagawa ng pabor, no? At saka mga kasagutan dito sa mga tanong nila sa mundo. Anong sabi dito sa Deuteronomy 18, ito ay English, punta tayo sa Tagalog. Pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal ng mga bansang yaon. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak, na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador, o mangangaway, o inkantador na mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o magic, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Yun, sa Deuteronomy, mababasa natin sa Bible. Huwag pumunta sa mga taong sumasangguni sa patay. Yung mga medium, espiritista, sila, pupunta ka doon, magdo-donate ka, magbabayad ka, o minsan libre. Sila magkocontact ng patay sa iyo. Minsan papasukan sila ng espiritu, sabihin nila yumao, sila magkocontact para sa iyo dahil sasagutin yung mga katanungan mo. Tapos sabi nila, oh, pinapasukan na ako ngayon. Oh, sabi ng lolo mo, yung susi daw andun sa may baol, malapit sa aparador, ganon, no? Okay. Now let's go to apports. Ano yung apports? By means of spiritual power, one is able to penetrate solid matter. Pwede sila makalusot, yung makapasok sila sa isang kwarto na nakalak. O kagaya ng mga di ba? May mga sa mga aswang, yung mga ganon. May yes, totoo ang mga aswang, no? Pwede sila makapasok sa mga nakalak na mga pintuan dahil meron silang demonic forces. Pero na yan, madalang na masyado ngayong panahon. Pero yan pa rin ang mga kapangyarihan na ginagamit sa psychic surgery. Yung psychic surgery, pinapasok nila yung kamay nila sa balat, nakukuha nila yung mga cyst, mga tumor sa loob, no? Kahit walang gamit ang blade, tapos may dugo rin. Maraming fake. Mabilis yung kamay nila, may nilalagay sila sa kamay nilang mga tinae, mga lamang loob ng animals, tapos yun ipapalit nila. Pero meron ding totoo talaga na hindi fake, no? So saan sila kumukuha ng kapangyarihan? Of course, hindi galing sa langit yan. Galing sa ilalim yan. Galing sa mga fallen angels, the demonic powers. Okay? So they can penetrate solid matter, sealed room, container, or glass. Nagagawa ng mga mga witches. Okay? Telekinesis, or tele means far, movement, kinesis. They can operate at a distance. So, si famous na na gumagawa nito is Israeli, si Uri Geller. Pwede niyang pwede niyang mabend ang mga kutsara, mga utensils, mapamove kahit walang malayo, no? So marami ding fake, pero yung mga totoo talaga syempre ang demonic forces ang ginagamit nito. Okay? Levitation, yung an object or a person floats in the air. Pwedeng table, pwedeng tao. Ito is an actual person, no?
nag-demonstration siya ng levitation. It is common in haunted houses. So it could be divine, pwedeng galing sa langit ang pag-levitate, or demonic. So yung example ng galing sa langit, banal, si Saint Joseph of Cupertino, si Saint Padre Pio, lumulutang, si Saint Christina, si Saint Joseph of Cupertino, pag nagpe-pray siya, nagmimisa, hindi niya namamalayan, hindi niya sinasadya, lumulutang na lang siya. Pag nagprosesyon sila sa loob ng kanilang monasteryo, yung mga kasama niya nasanay na sa kanya, lumulutang siya, hinihila na lang siya pag nagprosesyon sila para hindi siya lumabas sa bakod, kasi mas mataas pa siya sa bakod minsan, Yun ay at saka in-investigate si Saint Joseph of Cupertino kasi akala nila demon possessed. So in-investigate sila talaga ng simbahan at saka in-exorcise siya. Walang nangyari kasi ang kanyang pag-levitate ay galing sa Diyos. Pero pag makita mo naman na hindi naman banal ang tao, biglang nagle-levitate or may mga lumutang-lutang sa bahay, malaki ang chance na ito ay galing sa demonic forces. Okay, spiritistic visions. Okay, mag-ingat din tayo sa mga spiritistic vision. This picture is si Juden, yung false mystic ng Our Lady of Agoo. Ito siya ay during the time, akala ng lahat siya ay babae. Yun pala, kalaunan lumitaw na siya ay nagpakilala siyang babae. Siya pala ay trans, transgender. Tapos sabi niya napapakita sa kanya si Mama Mary. So ang rule ng simbahan dito, mag-i-investigate talaga ang simbahan. So pag may nangyari, may nakikita kang mga vision about Mama Mary, angels, saints, Jesus, God the Father, Holy Spirit, kahit ano pa, dapat mo talagang isangguni sa simbahan. Huwag mong isikreto, Always go to the church. Kahit pa sabihin mo, ay, wag na kasi ang simbahan hindi maniniwala. Kahit pa hindi maniniwala ang simbahan, wag mong isikreto, ang simbahan ang may otoridad. Kasi pag hindi ka pumunta sa simbahan at tinago-tago mo dahil nag-enjoy ka sa visions na nakikita mo, that is disobedience, and disobedience is the product of demonic influence. Pag wala ng obedience, sa tingin mo mas matalino ka pa sa simbahan, yan ay produkto na ng demonic influence. So titingnan ang buhay ng tao, banal ba siya? Is that person living a heroic virtue, holiness, walang obvious mortal sin, Yun. At saka yung totoong galing supernatural, galing sa Diyos na mga visions, ay ang mystic, ang taong pinapakitaan, usually humble. Hindi siya mahilig magpaalam sa mga tao, magpa-media o na nangyayari to. Kung pwede pa lang gusto niyang isikreto. Nag-a-avoid siya ng vanity at saka sensationalism. Okay. So, alleged vision of divine nature, treating devotion to statues and saints in a superstitious manner can cause this. So, yung mga taong nasa simbahan, tapos tinatrato nila ang kanilang mga religious statues, pictures, yung mga saints nila, parang ginagawa na nilang buhay, nilalagyan nila ng pagkain, pinapakain nila, naglalagay sila ng alay, yan po ay pinagbabawal na. Kahit Catholic statue pa yan, kahit blessed pa yan, pinagbabawal po na tratuhin mo na parang buhay, na parang may damdamin ang isang rebulto. Kasi ang Diyos, we have to worship in spirit. Those images, those holy images are just a visual guide reminder. Okay? Visual reminder to invoke meditation, To invoke meditation.
Hindi po siya gagawin nating pampaswerte o parang atin ng Diyos. Okay? There's a thin line separating them. We have to be careful. Karamihan daw sa mga religious cults o mga founder ay pinakitaan ng mga spiritistic vision. Kagaya ng founder ng Mormons, si Joseph Smith, pinakitaan siya ng angel. Kaya binigay sa kanya ang 4 na source ng katotohanan. Merong Book of Mormons, merong, nakalimutan ko yung ibang mga libro, yan ang kanilang batayan ng kanilang simbahan. No? So most probably, hindi na si Joseph Smith ang nakatanggap ng mga vision ng anghel, according sa si Felix Manalo rin at iba pa, no? Okay, let's go to automatic writing. Yung iba, this is still part of the occult. May mga medium na pag pinuntahan mo, magtatanong ka, sasapian sila ng espiritu, sasabihin ito ay espiritu galing sa mga yumao, pumapasok sa kanila at sasapian sila, at then magsusulat na sila sa mga katanungan mo, doon lalabas ang sagot. Hindi nila makokontrol, para silang tulog, parang nawawalan sila ng ulirat, sandali, no? They are in a state of trance, unconscious sila, tapos magsusulat sila, yun. Minsan, hindi maintindihan yung sinusulat, karamihan naiintindihan. Merong fake, karamihan may mga fake, meron ding totoo talaga. Okay. So anong pinagkaiba sa inspired writers ng mga evangelist, no? The gospel writers, St. Paul, St. Mark, St. Matthew, no? Anong pinagkaiba? Yung mga gospel writers po na nagsulat ng Bible, hindi po sila nawawalan ng ulirat. Gising na gising po sila, no? They are conscious. Saan galing yung mga pinagsusulat nila? They are just inspired by the Holy Spirit, na may pumasok na ideya o thoughts o wisdom sa mind nila, saka yun ang sinusulat nila, at sila ay in complete control ng kanilang faculties, no? Ng kanilang intellect and will. Yung occultic, spiritistic, automatic writing, they are not in control. Hindi nga nila alam na nagsusulat na pala sila. Okay? So there was a woman, ito palang lecture natin ay mostly galing sa libro ni Brother Ben Garcia. Siya ay yumao na, he is very active brother, is also a CFD. If you find that you happen to get his book, maganda to. A woman, sabi dito, may nagtestimony na isang babae, pinaramdam daw siya, pinakitaan ng tao, ng espiritu na pangalan ay, nakatanggap siya ng message, ang pangalan si Felix. Hindi Felix Manalo, Felix lang. Okay? Tapos, nagsulat siya, ang lumabas sa sulat niya, automatic writing, in the name of Lord Jesus, our blessed and exalted Savior. Sino bang hindi maniniwala dyan? Nagsulat siya, ang lumabas, in the name of our Lord Jesus, our blessed and exalted Savior. Mapapaano ka talaga. Sinabihan siya ni Felix, ng espiritu, na pangalan Felix, na siya ay pinili ng Diyos for a special mission. And then, she became an automatic writing medium. Mula noon, naging automatic writing medium na siya. Tumatanggap na siya ng mga kliyente. No? Kaya mag-ingat po tayo. Hindi dahil sinabing Jesus na, Mama Mary o yun na. Always involve the church to investigate. Kasi ang simbahan napaka-stricto talaga. Bakit stricto ang simbahan? Hindi dahil ang simbahan ay killjoy. Ang simbahan ay parang nanay na gusto niyang protektahan ang kanyang mga anak, no? Mula sa
panlilinlang, panloloko ng demonyo, which is the Satan is always a deceiver from the beginning. Mag-ingat din tayo sa mga especially sa mga charismatic groups na hindi masama ang charismatic group malaki ang tulong ng charismatic group sa simbahan, pero yung mga iba na charismatic groups sa mga revival groups sa mga Protestants especially, hindi na guided ng mga pare ng obispo, no? Sila na lang minsan. Lalo na ito ay nangyayari sa mga non-Catholic revival groups movement, yung tinatawag na gift of divine laughter. Wala naman pong ganon sa Biblia, yung hindi mo makokontrol, nawawalan ka na ng ulirat, no? Nagtatawa ka na lang nagtatawa, tapos yung iba slain of the spirit. Wala naman pong ganon na bakit ka mahimatay. Sa Bible wala namang slain of the spirit. At saka yung speaking in tongues, andyan sa Bible yan, mga kapatid, no? Yung speaking in tongues. Pero mag-ingat din tayo kasi dinidiscourage na ngayon yung speaking in tongues na walang pakundangan, kasi minsan hindi natin alam ang sinasabi na pala natin ay galing na sa demonyo. Okay? Ang sabi kasi ni St. Paul, hindi ko naman ninanais ang lahat mag-speaking in tongues. Mas gusto ko pa yung gift of teaching, kasi nakakabenepisyo ang lahat. Sa speaking in tongues wala namang wala namang makakabenepisyo, wala namang nakakaintindi, no? So kung wala namang mag-i-interpret ng sabihin mo, better wag ka na lang mag-speaking in tongues. So wag mong nanaisin na magkakaroon ka talaga ng speaking in tongues, kasi minsan may nag-testimony, ni-record yung salita niya sa speaking in tongues doon sa charismatic, nalaman na yung sinasabi niya ay mga ancient language ng Egyptian ng sinasabi patungkol sa demonyo. So, be very careful, especially when you are, pag hindi mo na nakokontrol. Okay, punta tayo sa mga example ng mga gift of divine laughter na nakakaduda na hindi mo masasabing sa Panginoon. Yan. During prayer meeting. So yun ang tatanong, no? Tapos ito yung being slain by the Spirit, no? Tapos hindi mo na makokontrol yung delikado to, kasi hindi mo alam na pinapasukan ka na pala ng demonyo. Kasi yung Holy Spirit, hindi ka niya during sa Pentecost, walang ganong nangyayari, no? At saka ito, yung pastor sasabihin, feel me. Ang problema, feel me. Demonic na palang pumapasok sa inyo. Feel me now. Feel me now. Hindi na nila nakokontrol yung sarili nila. Yun. So, mag-ingat po tayo, no? Merong isa, a spirit na nagkiklaim na siya daw ay si St. Paul, ang espiritu. Tapos, pinasukan niya yung isang tao na nasa simbahan, at saka nag-preach siya, isang pastor, nag-preach siya na ang mga babae dapat daw ay hindi magsuot ng mga pantalon, kasi daw ang pantalon ay para sa mga lalaki. Parang magandang tingnan naman, no? Magandang pakinggan, no? Pero may dugtong. Sabi niya, tong espiritu na si San Pablo daw siya, sabi niya, kasi
ang mga pants ay tinatago ang legs ng mga babae na ito ay ginawa ng Diyos para dapat makita ng mga lalaki. O di ba parang may kahilayan, nakakaduda na, no? And then, ang tanong, bakit ba nagpe-pretend ang mga demonic spirits na sila ay pwedeng makontak? Kasi yung kinokontak natin, di ba? Yung mga medium spiritist, kinokontak nila yung mga patay. At saka akala naman natin, mga patay yun, yung sa Spirit of the Glass, no? Yung magkokontak, yung may baso, may ballpen, o Spirit of the Coin, kukontak ng kaluluwa, sasagutin, may yes or no, may letter, iikot-ikot yung baso or yung ballpen, iikot-ikot. So magkokontak sila ng isang pangalan ng isang taong namatay. Tapos, sasagot, gagalaw na yung baso o yung ballpen. Akala natin, espiritu yon ng patay. Hindi po. Demonyo po yan. Nagpapanggap lang na yumao. Bakit ba sila nagkukunwari na kaluluwa sila at hindi sila umaako na sila'y demonyo? So, una, siyempre matatakot ka pag demonyo yan. Pangalawa, ang rason, para po hindi sila ma-exercise. Hindi sila mapauwi sa impyerno. Hindi ka tatawag ng pare para paalisin sila sa lugar na yon. Kaya sasabihin nila, ako po yung espiritu ng yumao na tumitira dito, na nanggagabala dito. So para hindi na sila magambala, ma-expel, they pretend to be the soul of the departed. Tapos, pangalawang rason ay para mapaisip ang tao, naisipin ng tao na pwede pala tayong makipag-usap sa mga yumao na pwede pala nating kausapin ang mga kaluluwa ng mga namatay na. Pero hindi po pwede, hindi pala. Ang nakakausap natin ay ang mga espiritu ng demonyo. At saka pangatlong rason, dahil gusto nila tayong linlangin, gusto nila tayong lokohin tungkol sa ating eternal destiny. Kasi para mag-aakala tayo na pag tayo'y namatay, dito lang tayo sa mundo. Nagpapalagoy-lagoy lang, papalaboy-laboy. Hindi po totoo. Tayo ay sealed na ang ating eternal destiny pag tayo na namatay. Pwedeng andun na tayo sa purgatorio, impyerno, o langit. At hindi na tayo pwedeng magpalaboy-laboy at anytime pwedeng i-request na bumalik dito para magsagot ng mga tanong. Hindi na po. Okay. So, yun ang sabi natin, yung mga evangelist ay hindi sila na wawala ng ulirat, no? They're inspired by the Holy Spirit. Okay, now let's go to materialization. Ang materialization ay a demonic spirit that takes a physical form. Yung nagpapakita ang isang demonyo sa tao. Di ba ang demonyo ay espiritu, hindi mo makikita. Pag sila ay nag-anyong tao, yan ang tawag ay materialization. So, usually, ang divine equivalent nito sa mga banal, pag demonic, ang tawag materialization. Pag holy, usually tawag apparition. Doon ginagamit ang term na apparition pag kay Mama Mary, sa mga saints. Pero hindi yan lahat na apparition banal. Meron ding apparition na fake or demonic. Doppelganger. Yung doppelganger, yung ginagaya ka, okay? Marami ng mga instances yan na nakita kita doon sa sa syudad. Ikaw yon, tapos nakipag-usap, di ka sumagot. Ikaw talaga, no? Pero hindi mo lang ako sinagot. Ganon. May marami ng instances na ganon, na siya talaga, pati t-shirt, lahat. Pero nung nakausap mo na, sabihin mo, wala naman ako, hindi ako pumunta doon. At saka
Wala talaga. Hindi talaga ako pumunta. Hindi ako dumaan doon. Pero sasabihin ng ano, yung kaibigan ko nga, sabi niya, yung anak niya, sinundo niya sa swimming pool. Kasi nagsi-swimming lesson. Tapos, lumabas yung anak niya, sinundan niya sa kotse. Pagdating doon sa kotse, nawala. Tapos, pumasok siya ulit doon sa swimming pool. Anak, di ba lumabas ka na? Hindi pero yung damit, ganun talaga. Hindi ako lumabas, dito lang ako. Sinundan niya hanggang kotse tapos nawala doon. So, yan ang doppelganger. Yun ay mga demonic spirits. No? A ghostly counterpart of a living person. Tawag dyan ay doppelganger. So, mag-ingat po tayo kasi pag nangyari po ang materialization at lalo na pag ang materialization ay isang taong namatay na, yumao, ibig pong sabihin yan, may darating na misfortune o trahedya sa buhay mo. Yan. So, bakit sabihin mo, unfair naman, pag nakita ako ng ganun, may trahedya. Yes, ibig sabihin, wala ka sa state of grace. Ibig sabihin, nabubuhay ka na meron kang mortal sin na hindi nakumpisal, na hindi mo napagsisihan, at saka may mga kasalanan ka na hindi mo pa iniiwan. So, hindi ka protektado. Matatablang ka ng mga ganitong demonic, na mga trahedya if you are living in sin. So, that is why, be careful. You have to strive always to be in sanctifying grace. So, eto sabi, when materialization occurs, it is usually associated with an upcoming tragedy or misfortune to the person. Example, may isang babae na alam niya na ang kumpare niya namatay na 7 years ago. Matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Habang nasa grocery siya, nakita niya doon sa nag-grocery ang kumpare niya. Tapos kinausap niya pa, no? Tagal sila nag-usap sa grocery. Tapos nung bago sila malis, sabi pa ng taong yon, ng yumao, ay regards kay kumpare o sige. 1 week after nung nangyari yon, ay yung pinagbubuntis niyang bata sa loob, sa sinupupunan niya, biglang namatay. No? Another example, testimony, isang lalaki, naglalakad siya pa uwi, tapos bigla na lang may sumipol sa kanya, dun sa likuran niya. Paglingon niya, niya pala, tiyuhin niya, no? Na namatay 10 years ago. Sinisipulan siya. Natakot siya kasi alam niya patay na yun eh. Bakit nandun? Sa may pader. Sa gilid ng pader. 1 week later, nagkaroon siya ng car accident. At saka siya ay nadurog ng truck na may karga ng mga troso. Namatay siya. Okay? At saka isang babae, no, na nakatagpo siya ng isang lalaki na dati niyang manliligaw. Ito namang manliligaw niya ay matagal nang patay, ilang years na, kasi ito ay biktima ng murder, itong manliligaw niya. Pero nakatagpo niya. No? Ilang araw after ng pagtatagpo na yon, ay na-crash ang kanyang bus and she was killed on the spot. So pag may nangyari kang nakikita kang may mga yumao na at saka makikita mo talaga, tawag diyan materialization, makakausap mo, go to the priest or seek help from the church. Meaning nun, warning din yan sa'yo, no? Na pwede kukunin ka na ng demonyo kasi you are living in a state of mortal sin. So nothing to fear if you repent, no? Nothing to fear if you repent and then ask for forgiveness from the Lord. Pag ang materialization daw ay hindi tao, ay hayop, hindi daw kasing grabe ang resulta. Pwedeng magkakasakit ka lang, pero hindi talaga yung kamatayan, no? And materialization can also occur with animals.
that would suddenly dematerialize. Ibig sabihin ng dematerialize, disappear in a blink. No? Animal materialization does not usually end in death, but still cause misfortune. Okay, now let's go to table lifting. Umaangat yung mesa usually sa mga haunted houses, usually associated with poltergeist phenomenon. So ano bang ibig sabihin ng poltergeist? It's a noisy, usually mischievous ghost held to be responsible for unexplained noises, no? Yun, ang mga nag-iingay-ingay doon sa mga bahay-bahay. Close the door. Used by spiritists to establish a response and confirm a question. So, ang spiritista magtatanong, tapos yung sagot, doon nila malalaman sa pag-angat ng mesa. Pag umangat, sabihin nila pag umangat, yes or no, depende sa kanilang usapan. No? Okay, sa Tibet po, ang mga Tashi Lama, yung mga parang pare nila doon, may mga kapangyarihan na magpapaangat ng mga table even up to 100 feet. No? Usually, sa mga pagan religions, Satan's powers are virtually unchecked. Kasi hindi sila naniniwala kay Kristo, no? Kaya yung mga demonyo ay nakakagawa ng mga gusto nila doon sa mga pagan religions na yon. Tumbler moving, no? Parang spirit of the glass din 'yan, no? Merong isang pastor na gusto niyang imbestagahan ang ginagawa ng mga estudyante na sumali siya during Spirit of the Glass. Ang reason niya na sumali siya para i-investigate kung totoo. Nagalit sa kanya yung demonic spirits na andon kasi ang pakay niya pala ay mag-investigate. Inattack siya ng severe, grabe na psychic attack na kailangan niyang i-close ang kanyang simbahan temporarily, no? So kaya don't underestimate pag you are not in the state of grace at saka hindi ka protektado. Kasi yung kaaway natin ay fallen angel. At alam naman natin na hindi tinanggal ni Lord ang kapangyarihan ng mga fallen angel nang sila ay nagrebelde, no? Ang problema ngayon kasi ang kanilang kapangyarihan ay ginagamit na nila sa kasamaan. That is why we have to be always ask the protection of our guardian angel, Saint Michael, the power of heaven, God. Kasi kung sa atin lang, nako, isang pitik lang tayo. Pag sa ating kakayahan lang, kahit ikaw pa ay pinakamatapang, tatawanan ka lang nila. Lalo na pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Excursion of the psyche, yung out of the body experience. Huh? So, may mga taong nakagagawan doon, natutulog sila, pwede nilang palabasin ang kanilang kaluluwa. No? Makikita nila kung saan pumupunta ang kanilang kaluluwa. Yung mga laps in Scandinavia, yung mga monks na sa Tibet, kaya nilang gawin yon. Pinapractice nila. No? Ito ay connected din sa mga open ang kanilang third eye. So they have the ability of soul excursion. Napapalabas nila ang kanilang kaluluwa. So ang gagawin nila, they sink into a deep sleep or parang coma sila for how many hours or how many days, even a week, na parang hindi sila nagigising at nagta-travel ang kanilang soul. No? Paano nila nagagawa yon? Akala mo ay isang katangian. Tapos ikaw ay maiinggit. Buti pa siya, no? Sabi mo sana all, kaya niyang gawin yon, no? Hindi po kakainggit-inggit yan. Yan ay sign of demonic possession. You're already in control by Satan. May mga taong gano'n, nakikita nila ang sarili nila na tutulog.
Okay? Pag ganun nangyayari sa'yo, lumapit ka na sa simbahan, magpatulong ka na. Because that is already a sign that grabe na ang demonic influence sa buhay mo. Ito'y nangyayari sa mga tao mahilig mga anting-anting, lumalapit sa mga albularyo, lumalapit sa mga feng shui master, lumalapit sa mga fortune telling, card reading, mga ganon. Sa isang babae na tagalahog sa Cebu, nagtestimony siya during sa Brother Ben Garcia, nagtestimony siya during sa charismatic nila gathering sa healing ministry. Sabi niya, during Gulf War, matandaan niyo pa ba yung inatake ng mga Iraqi ang Kuwait, tapos tumulong yung Amerika, yung Allied Forces? So nagbabanatan doon sila sa desierto. Kita daw niya ang blow by blow events every day nangyayari doon sa digmaan ng Gulf War, no? Nakalutang daw siya. She was hovering over the desert. Kita niya ang giyera ng mga Iraqi, between the Iraqi and the Allied Forces, US Allied Forces, no? Kita niya every day kung anong nangyayari, para siyang newscaster doon, no? He was hovering around. She received. Tapos tinanong, paano niya na-receive yung ability niya? Paano nangyari yon? Nagsimula. Sabi niya yung nanay niya ay isang psychic fortune teller, no? Before she died. Tapos nung malapit nang namatay, ipinasa daw sa kanya. Nung namatay ang kanyang nanay, doon na siya nagsimula nakakalabas siya sa kanyang katawan. Pag natutulog siya, pwede niyang sadyain, no? At sa kasabi rin niya ay bumibisita daw siya sa mga different beautiful cities around the world. Nako, huwag kayong mainggit kasi namamasyal-masyal siya, no? Kahit anong mga different cities, pwede niyang puntahan pag siya ay natutulog, no? Ito lang po ang unfortunate, hindi siya makakadala ng souvenir kasi spirit siya no? Hindi niya madadala. So wag niyong kainggitan 'yan, because that is already a demonic possession. Kasi this ability, itong abilidad na ito, no matter how magnificent or enjoyable, it is sure comes from Satan. Wala nang iba. Kasi Scripture tells us, no? The church tells us that the body and soul ay hindi mo pwedeng ihiwalay habang ang tao ay buhay. Ang mangyayari lang ito pag ito ay pinakialaman na ng demonyo. Actually, ang posibilidad na akala mo ay ang kaluluwa mo ang nagta-travel, actually hindi pala. Kasi buhay ka. Kasi ang kaluluwa natin, pag nag-separate na sa ating katawan, patay na tayo. Pwedeng ang mangyayari nun, ang dinadala si Satanas ang nagta-travel, pero yung isip mo, yung kanyang nakikita ay tinatransmit niya sa iyong consciousness. Kaya akala mo ikaw yung nagta-travel. Akala mo ang kaluluwa mo ang mismong nakakakita sa mga lugar na yon. Pero pwedeng niloloko ka lang ng demonyo, siya yung nakakikita ng mga lugar na yon, tinatransmit niya lang sa consciousness mo. Okay? So, may isang psychic, no, na tinulungan niya isang babae, isang nanay, na during World War II, dalawa niyang anak na German soldiers, tinanong niya kung buhay pa ba yung anak niya. So, yung psychic na yon may kakayahan na mag-out of the body experience, lumipad yung kaluluwa niya. Sinabi niya, yung isa niyang anak patay na sa giyera. Yung isa niyang anak buhay pa. Nakita niya daw sa may malaking bato na may tore doon sa Moscow, Russia. At saka, babalik ang anak mo specifically
1954. Nagkatotoo, 1954, pinakawala ng anak niya sa prisuhan, no? Sa kulungan, at saka nabalik. So, yan ang mga nagagawa ng mga occult power. Excursion of the psyche. Apparition, from the Latin word to appear. So, yan ay usually ginagamit sa mga supernatural phenomenon. Pag sinabi nating supernatural, in the level of God. Preternatural, in the level of above human or mga demonic powers. Specter, ang specter ay hitsura ng mga dead person, no? Pero actually demons pa rin yan, pero nakakatakot na mga mukha. Yun ang term ng specter. Ghost, soul or specter of a dead person usually believed to inhabit the netherworld and capable of returning in some form to the world of the living. Okay. So, ang simbahan, kagaya ng sinabi natin kanina mga kapatid, ang simbahan ang nag-i-investigate, no? Sa mga aparisyon kung totoo. Basahin natin ang 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Huwag ka agad maniwala sa mga milagro, aparisyon, no? Alam niyo ba sa Fatima, no? Yung bago na aprobahan, siguro umabot ng, if I'm not mistaken, 20 years ang investigation umabot. Hindi madali ang simbahan magsabi na approve, no? Kasi very defensive ang simbahan. Kasi kung galing pala sa kaawayan at saka may message na binigay diyan, malilin lang, no? Mako-confuse ang faithful. Kaya pag may nakita kang nagsasabi na angel, may nakita kang mga larawan ni Jesus na lumalabas sa dingding mo, o sa may mga tubig na sasabihing ng gagamot, tapos may angel dyan, huwag mong isikreto. Sabihin mo sa simbahan. Kahit pa sabihin ng obispo, huwag kayong pumunta doon hanggat hindi nasusolve kung ano to. Sumunod ka sa obispo mo. Huwag kang magmatigas na, ay, nainggit ka lang bishop, nainggit ka lang dahil hindi ka sikat. No. It's better to be obedient, no, than to assert your own. Kasi ang simbahan ang binigyan ng Diyos ng otoridad na tagapagalaga sa atin. Do not believe every spirit. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, ang sabi, huwag kayong magtaka dahil kahit si Satanas ay nagde-disguise himself as an angel of light. Pag si Satanas nagpakita sa atin, hindi mapapakita yan na may pangil. Magpapakita daw siya as an angel of light. Okay? So may isang nasa taga-simbahan, no, religious na babae, nung namatay yung asawa niya, nag-worry siya sa kaluluwa ng asawa niya kung naligtas ba o na-impyerno ba. Kaya nag-pray siya kay God. Nag-pray siya kay God na sana makita niya ang kaluluwa ng husband niya. Sana gusto niya makausap ang husband niya. Alam mo naman, pag ganyang mga desire, gusto mo ng mga milagro, mga ganon, sinong sasagot niyan? Demonyo. The devil will be happy to answer your prayer pag mga ganong prayer. Kasi pinagbabawal yan eh. Sabi ng Bible, don't attempt to contact the dead anymore. Don't attempt to contact the dead. So, ang nangyari, may nagpakita sa kanya na isang strange woman. Dinala siya sa isang kwarto na napakaliwanag. At doon nakita niya doon sa napakaliwanag na kwarto, ang asawa niya sumasakay sa isang kambing.
at mukha ng kanyang asawa ay napakapangit na parang naaag na siguro, at sumasakay siya sa kambing at palapit sa kanya. Lumabas siyang takot na takot sa silid na yon. Tapos nagsisi siya kung bakit siya naghingi na makausap niya ulit ang husband niya. After that event, she started to have severe depression. And then, para na siyang suicidal. Gusto niya magpakamatay parati. No? And then, anything about religious matter, ayaw na niya. Because that is the moment that she opened the door to the occult powers. So, what she saw was actually a demonic specter. So, the Catholic Church teaches us not to consult the dead, nor even desire to see the dead. Huwag tayong mag-desire to see the dead, to consult the dead. God forbids it. They are already in God's domain. Nasa kamay na sila ng Diyos, huwag natin na silang gambalain. Kaya nga sinasabi natin, may she rest in peace. No? So to disobey God will result in demonic invitation. So dahil sa iyong pagnanais na makausap ang mga yumao, you are already intruding the domain of God. And the demon will take advantage of your abominable desire. Sinful po yung desire mo eh. So, ang sasagot ng mga sinful prayer mo, sinful desire, ay ang demonyo. And your saka yung price mo ay mental disorder. Okay, magic. Punta tayo sa magic. Tatlo ang klaseng magic, yung sleight of hand, yung kay David Copperfield, yung abilidad, ano lang yan, tawag dyan, trick magic. Hindi po kasalanan yan, okay lang yan, showbiz yan. Abilidad, pinag-aaralan po yan, no? Talent yan, at saka may mga props, high-tech yung mga props niyan, parang, speed of hands, no? Sleight of hands. Ito yung masama, itong white at saka black magic. Pareho po silang masama, kahit white yan. Ang white, yan po ang art of faith healing, yung mga albularyo. Meron silang mga clinic, meron silang mga pasyente pumipila sa kanila. White magic po yan. Ang nagbibigay po ng kapangyarihan ay ang fallen angels or demons. Yung black magic, yung pambabarang, yung destructive, yung nagkikater yung mga kliyente nila ay gusto ay paghihiganti, revenge, death, no? It can cause disease, affliction, no? So, anong number one protection natin para hindi tayo matablan ng mga barang, mga pangkukulam? We have to be in the state of grace, no? So, nag-invoke sila ng mga phrases, curses, incantation to be imprinted by the demonic powers. Meron ding magic defense, depensa sa mga kulam. Yun. Kala natin. So, depensa sa mga kulam at saka mga barang. A version of the white magic, under sa white magic, which provides defensive power to undo the effects of the black magic. Gumagamit ng magic spells, charms, incantation. And they belong to the same domain and control of Satan pa rin. Spiritistic cults, mga kulto, no? They are small religious denomination, especially dito sa Pilipinas, common dito yung mga kulto, no? Usually, they present themselves as under the banner of Christianity. Pero may mga halo yung turo nila. Meron silang mga kanta, salmo, may mga prayer. Meron din silang mga parang sakramento daw. Hindi totoong sakramento, pero may mga ritual-ritual sila. Hinahalo nila ang Kristyanismo sa kanilang mga cult. So, usually, malalaman mong kulto pag ang sermon ay dinideliver ng master, at saka yung master minsan ay ang medium, sinasapian, at saka yung meron silang mga hindi sinusunod na mga Christian morality. Kasi karamihan, yung master ng cult ay maraming asawa, no? So, like, for example, itong Zion of God, Christian ito, pero yung mga worship service nila,
para silang sinasapian. Tingnan nyo. Sabi ni siya ng Yesu Kristo. Yun. Isa pinakasikat din na kulto sa Pilipinas na halong Kristyanismo at saka itong sa PBMA, Divine Master. Ruben Edera Ecleo, founder. So ito yung sa Lake Duminagat ba to? O yung kanilang headquarters. At yan. Yung anak niya nakulong sa pag-murder sa kanyang asawa. At saka nung hulihin na sila, isang mandugong barilan between mga sundalo at saka kanyang mga tauhan, Saka ito rin ay considered na cult, Kingdom of Jesus Christ, name above every name, headed by Pastor Apollo Kibuloy, Saka marami pang iba. So, anyone out of curiosity is exposed to spiritism and occult rituals, even exposed to non-Catholic services and gatherings, will find themselves lost interest in the Catholic Church. So, pag nag-attend tayo ng mga non-Catholic services, like mga born-again Christians, anong nangyayari? Napansin nyo? Nawawala ang interest nyo sa simbahang Katoliko na tinatag ni Kristo. Gusto nyo nang hindi ka na nag-involve sa mga sacraments at gusto mo na lang doon makinig sa kanilang mga master or mga pastor. So there is a demonic power behind these activities. So kaya pinagbabawalan po tayong magdumalo sa mga non-Catholic worship. So huwag kayong magpauto. Hindi po tayo pinapayagang magdalo ng tinatawag na non-denominational worship service. There is no such thing po. Delikado po yan. Yung mag-worship. Kasi there is only one worship that is acceptable by God, and that is the Holy Eucharist. Do this in memory of me. So Catholics are prohibited in joining non-Catholic worships because it is a sin against faith. So dito lang muna tayo mga kapatid, Kasi isang oras na. Sis Edna, we're done. So hanggang sa susunod mga kapatid. Thank you Sis Edna ha. Mag-exit na rin ako. God bless. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you next week. Okay.